May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Maikling live lang ito, no? Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Sumaglit lang tayo, no? Bumaba tayo ng sasakyan para mag-live, no? Kasi mamaya may meeting pa tayo. Ngayon, alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, talagang tingin ko po, langaw na ang nahihiya. Langaw na po mismo ang nahihiya dito sa mga ginagawang parali ng mga DDS, ngayon po ay nagrally na naman again and again. Itong mga DDS sa pangunguna po nito ni Trixie Angeles, no? Itong si Trixie Angeles, itong yung Jonathan Morales na sinasabing whistleblower pero supot naman yung kanyang pito. Yung mga star witness na hindi star witness no? Ang tawag dito, kumbaga quitis ang mga naging pasabog. Ngayon, alam nyo, marami na pong mga parali ang DDS ako po minsan mas nahihiya na yung langaw kaysa sa tao. Kung sasabihin natin na nilalangaw ang mga rally ng DDS, tingin ko po kahit yung langaw nahihiya nang pumunta doon. Kundi lang talaga mabaho yung mga pinagsasabi nila. Ngayon, alam nyo po, ang katotohanan, hindi na po talaga makakakuha ng malawak na suporta ang mga Duterte. Lalo itong si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, sa hanay po ng masa. Maliban na lang kung talagang maghahakot sila, babayaran nila yung tao, kagaya naman ng mga nababalita dyan sa mga rally, nung nakarang rally hinakot daw yung mga tao, may mga bayaran, may mga video po pinakita ang Philippine National Police. Again, hindi naman sa atin ang gagaling yun, nakikita natin may listahan, may inaabot na pera. So anyway, ilang rally na po ang kampo ni Duterte, ang mga DDS, simula pa nung panahon ni Kibuloy, inaaresto si Kibuloy, pinapasarado ang SMNI hanggang tumakas si Roque, hanggang na booking na tong si Sara Duterte sa confidential fund. Nakakailang rally na po sila, mga kabunyog, mga kababayan. Pero tingin ko sa bawat rally nila nung una nilalangaw. Pero ngayon kahit langaw po nahihiya na. Ngayon may rally na naman. Paulit-ulit naman po ang sinasabi. Wala namang bago kundi ang mga si Duterte inaape, si Sara Duterte inaape, simple lang naman yan Ngayon, nandyan namang impeachment complaint, na bulgar na ang mga peking resibo, mga inventong pangalan ng chichirya sa resibo, mga warehouse na, mga safe house na 1 million per night, di ba? 600 million, mga withdrawal sa bangko na pagkakalaki-laki na ang nagwi-withdraw ay dumadaan sa fire exit. Ang dami na pong nabubulgar Mga bank account po ni Rodrigo Duterte na sinasabing dinidepositohan ng drug lord o ng sindikato ng droga. Diba? Ngayon, sa dami ng mga ebidensya na nakita ng tao, harapin na lang ng mga Duterte yan at sagutin nila ng maayos. Pero kung rally ang pag-uusapan po, mga kabunyog, mga kababayan, wala na. Nandyan na ang impeachment complaint sa Kongreso. At sinasabi nga, may pangatlong impeachment complaint pa. Kung magra-rally pa rin yan, tingin ko yung langaw ang mahihiya. So napakaikli lang ng aking vlog, Gusto ko lang talagang tawag dito, i-call out na ito. Kumbaga, magbago na kayo ng strategy, bago-bago naman ng paraan. Magbago na kayo ng ano ba masasabi natin dito? Ng technique, kasi yung technique nyo ubus na. Yung technique nyo, wala na yung maisog rally, pupunuin ang EDSA,
ilang beses na bang nanawagan? Eh hindi na po nadadaan ito sa panawagan kasi nakikita ng mga tao, nandyan yung mga ebidensya. Diba, tayo po sa Bunyog, magrarally tayo sa January 15. At di naman natin sinasabing mapupuno natin ng EDSA, pero definitely, tingin natin maraming pupunta dyan. Sa January 15, para suportahan ng impeachment ni Sara Duterte. Para suportahan na si Sara Duterte ay matanggal na sa pwesto at walang bayad-bayad po yan. Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? So, yun po yun. Kahit ilang daang rally pa ang gawin ng mga maka-Duterte, ng mga Dutards, tingin ko, kahit langaw at bangaw, mahihiya sa parali ng mga DDS, di ba? O sabi ni Maris de la Cruz, over 600 na pangalan yung iniimbestigahan ng COA na kumare ni Mary Grace Piatos. Kumpare, pinsan, kapitbahay ni Mary Grace Piatos. Sino ba yung si Mary Grace Piatos? Yan ay bunga ng kapulpulan ng mga staff ni Sara Duterte para sa madalian ay pagtakpan ang pagnanakaw ni Sara Duterte, kaya nag-imbento ng pangalan. O, di ba? Kaya lang yung katarantaduhan nila sumabog sa pagbumuka nila. Nalaman ng taong bayan, tinatarantado ang resibo. Di ba mga kabunyog? So kahit anong gawing rally dyan, maliban na lang kung gagastusin ni Sara Duterte at nila Rodrigo Duterte yung mga ninakaw nila at mga nakuha nilang pera galing sa droga at ipambayad nila ng tao, baka dumami ang pupunta sa rally nila. Kasi bayad, di ba? Kaya nga sinasabi no, hindi pa kami bayad, di ba? Sumisigaw yung mga tao. Dapat ganun ang sigaw ng mga hinakot diyan, no? Hindi pa kami bayad, Good afternoon, sir. Di ba? Mia Sendadading. Eh, alam nyo, hindi na kasi pwedeng daanin ang tao sa ganyan. Kasi ang dami na po talagang ebidensya. At yung sinasabi ni Jonathan Morales, yung sinasabi ni Trixie Chris Angeles, na sila ay ginigipit, pinatawag ng NBI . Bakit pinatawag ng NBI? Di ba doon sa parang online online press ko na yon, nandun yung mga Dutards vlogger, doon nagbanta ng pagpatay si Sara Duterte . Napapatayin si Marcos, si Martin Romualdez at itong si Lisa Araneta, papatayin daw niya pag namatay siya. May kinausap na siyang killer. Di ba isipin niyo yan? Paano yan pagtatakpan? Hindi po . Kung sinasabing inaapi si Sara Duterte, ganyan ba ang inaapi? Siya ang nagbabanta ng pagpatay, di ba? So, ano na po yan, tingin ko, kahit paulit-ulit ang rally ng mga DDS, langaw at bangaw na ang mahihiyang pumunta. Yan ang masaklap na katotohanan ng mga, para sa mga Duterte, hindi na nila mapagtatakpan yung kabulukan nila. Di ba? Nancy Sinisa, good afternoon po. Brother Kulek Soliman, salamat Ma'am Nancy Sinisa. JJ Yamasaki, good PM sir. Kamusta dyan sa Bunyog, Japan, JJ Yamasaki, Francisco Antonio Mabunga, fake president. George Tres Maria, yes sir Kulex, let us support the impeachment of Sara. January 15 ay magrarally po ang Bunyog at marami na pong nagpapahayag ng mga individual, mga grupo na sasama sa rally ng Bunyog sa January 15, 1:00 ng hapon sa EDSA. Yung totoong rally na hindi bayad, pupunta kayo doon, pupunta tayo doon, kasi gusto natin ng katotohanan, gusto natin ng katarungan, mahal natin ang inang bayan, at palalayasin na natin, gusto nating mawala na sa pwesto ang mga balasubas, ang mga tambalustay na kagaya ni Sara Duterte. Diba? Ganun po yun. Yun yung panawagan natin sa January 15. Iba po yan sa mga paulit-ulit na rally ng mga DDS na kahit langaw ay nahihiya ng dumalo. Diba? Francis N. Tesorero, magandang hapon ka, Kulex. Saan ka ba ngayon? Parang nasa tabing dagat ka yata. Yes, nasa tabing dagat po tayo. Maganda dito, napadaan tayo, so sabi ko mag-vlog na rin tayo. Kasi mamaya may meeting pa po tayo, no? Alam niyo ang Bunyog, tayo, kahit nagbablog tayo, pero nag-organize pa rin tayo sa bawat community. So iba-ibang probinsya, tayo ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, hanggang mamayang gabi may meeting tayo kasi kailangan talaga ng tuloy-tuloy na pagmumulat sa ating mga kababayan. Bagamat ang Bunyog talaga ay volunteerismo, wala tayong pera, walang bayad ang pagiging volunteer, pero marami po talagang kinakausap tayo na nagbo-volunteer sila na gusto nila maging barangay coordinator ng Bunyog sa kanilang mga bayan, di ba?
Edwin De Vera, crystal clear na ang katiwalian. O, di ba? Salamat po o. Jess Anthony Angelo, Sir Kulex, watching kami sa Sambuanga. Jess Tony Gonzales, Edgar Vicente. Kamusta dyan ha, sa Sambuanga ha? Jess Tony May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.